Ay, thank you, thank you. Yan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Daet Camarines Norte. At ngayon ay uwian na. Medyo nakakalungkot, syempre uwian na. Pero tignan nyo naman yung kalangitan, no? Medyo maaliwalas, oh. Kaso lang may kita kayong mga buong ulap doon na sana naman wag umulan. Kasi para ma-enjoy pa rin natin tong ride. Ngayon medyo maaraw eh. Trick pa ngayon. Nasa alas 11 na ng tanghali. Kaya eto, mainit talaga. Tsaka syempre dahil mag-aalas 11 na, medyo gutom na rin. Okay, nandito na tayo sa Talisay, Camarines Sur. Mukhang medyo kumukulimlim na. Pero okay lang, at least hindi maaraw. Para hindi rin mainit. Malayo-layo pa to, ilang oras pa to mula dito papunta ng Las Piñas. Sana kayanin. Basta wag lang talaga umulan para dire-diretso yung biyahe. At saka yan, hindi yung nakakapagod, tsaka hindi yung mabagal magpatakbo kasi nga naulan, basa yung daanan. Hindi na pala ako nakapamasyal dito sa Daet kahapon kasi yun nga, nag-uulan kahapon. Lumabas ako, tinubukan ko lumabas para makapagala-gala sa bayan. Kaso lang yun nga, umulan. Kaya yun, imbis nakakain ako, Binsons. So Binsons yung pangalan ng bayan na to. Parang parang ang social ng pangalan, no? Binsons. Hindi ko kabisado yung mga bayan dito sa Camarines Norte. Kung ano lang yung makita ko sa mga marker nila ng municipality. Yun, no, riders. Para kaming nagra-ride dito kasi para kaming nakapila tapos ako yung nasa dulo. Pero syempre hindi ko kilala yung mga yan. Siguro grupo sila, magkakasama sila sa ride siguro. Since okay naman yung pace, kaya okay lang. Sa likod na lang ako. Sige na nga, overtake na lang tayo. Ang ganda ulit ng tanawin, no? Green na green. Yung mga puno, halaman. Ang ganda. Eto na naman tayo. Yung mga punong nakaano sa kalsada. Yung nakatakip sa kalsada. Yung parang tunnel style. Ang ganda. Hindi ko alam kung saan na tayo eh. Kanina Binsons eh. Ha? Labo. Parang ang bilis ng Binsons. Parang kakadaan lang natin doon. Parang ilang minuto pa lang ibang bayan na agad. Siguro maliit lang yung Binsons. Uy, ang ginagawa nito. Hindi man lang sumisignal itong mga to. Nakwento ko lang pala mga halapips. Kahapon sinubukan kong maggala-gala sa bayan ng Daet. Ang bayang aso. Buti marunong siyang tumingin. Nakita niya akong dadating. Pero yun, yun nga, tinry ko mamasyal doon sa bayan, sa Daet. Kaso lang, medyo nag-aambon. Kaya yun, hindi natuloy. Titigin sana ako ng makakainan doon na local food dito sa Camarines Norte. Kaso lang, yun nga, hindi na natuloy. Ang nangyari, kumain na lang ako sa
sa Parisan na halos katabi lang nung kinainan ko. Ayun, pagkatapos kong kumain, no, medyo nakaramdam ako ng kakaibang aura. Parang uminit yung paligid, ganon. Parang kang nagsusuper saiyan. Hindi kasi ako nakain ng pares masyado. Bihirang-bihira lang talaga. Parang isang beses kada isang taon lang. Kasi hindi ko masyadong gusto yun eh. Parang tinry ko lang magpares kasi yun yung kadalasang napapanood ko sa mga social media. Kaya yun, nagtry lang ako ng pares. Masarap naman. Yun nga lang kasi putok-batok yun, kaya medyo delicate. Pero okay naman ako. Ang ganda dito sa Camarines Norte. Itong daanan na to, itong Maharlika Highway. Ayan oh. Ang ganda. Tapos yan to, ito pa yung mga liko-liko, nakakatawa. Pero kung makikita mo, puro kulay green ulit yung mga nasa paligid. Nakakatawa yung ride. Siyempre, dagdag pa tong mga kurbadang daanan. Ganda. Dami talagang mga puno dito kaya nakakatuwa talaga mag-ride. Talagang medyo kumukulimlim na kaya mukhang uulan. Sana wag naman. Mahirap mag motor kasi pag naulan eh. Sana wag tumuloy. Yan na ulan mga halapips oh. Mahina lang naman. Hintayin na lang natin to na huminto. Hirap kasi pag nakakapote. Ayan mga halapips. Nagkapote na ako kasi parang hindi hihina yung ulan. Kanina pa ako nandito. Kaya ito, itutuloy na lang natin tong biyahe. Tara na. Hala. Hala. Ganon. Ang hirap. Stop nga sandali. Ang hirap. Galing oh. Ang labo talaga ng salamin. So yan mga halapips. Pinunasan ko lang yung salamin kasi nababasa na siya, kaya pinunasan ko lang siya ng kamay ko na basa din. Ewan ko ba? Kasi pag nahinga ka nagmo-moist. Kaya pag ganun, kailangan mong iangat yung visor. Kaso lang, pag inangat mo naman yung visor, mababasa naman yung pad sa loob ng helmet. Tapos yung mic, mababasa din. Kaya yun, wala akong choice kundi ibaba itong visor. Kaso lang pag bumagal o huminto, mag-uumpisa na siyang magpag ulit. Kaya yun yung mga struggles ng mga nagmumotor na nakasalamin. Hindi ko alam kung nasa na tayo eh. Dito pala. Kaso wala, sayang. Oh. Ito nilagay ko to sa marker to, itong lugar na to kasi may view dito eh. Yung kanina, yung tinignan ko. Medyo wala nang point kung hihinto ako doon kasi malakas yung ulan.
kita naman na ang makikita mo dun is yung mga ulan. Dito sa kalsada naman kung itutuloy natin yung ride, yung ulan din ang makikita natin. So ayun, kumbaga ibig ko sabihin wala tayong makikita ngayon kundi ulan. Kaya wala tayong choice kundi lagpasan na lang yun. Sayang. Next time siguro. Ano to? Dito. Oops. Ginagawa yung tulay. Yun yung daan. Hirap talaga ng ganito. Pero at least para ma-experience ko rin tong ganito ride na medyo malakas yung ulan. Wala lang, para experience lang. Basta takbong safe lang tayo para safe. Yan, tumigil na rin yung ulan. Kaso lang, yung destination talaga kanina nalagpasan na. Ayoko nang balikan kasi medyo malayo-layo na. Tsaka yun nga, yung oras, ayoko magpaabot kasi ng dilim sa bandang Quezon. Kasi malamang Quezon, aabot tayo doon na medyo madilim na. Wala man lang ako nakikita ditong mga tindahan ng pasalubong. Parang simula paglabas ko ng Daet, parang ano na siya, yung mga daanan parang liblib na. Uy, Santa Elena. So nasa Santa Elena na tayo. Balik ko lang yung yung sinasabi ko kanina. Paglagpas ko ng Daet, medyo ganito na yung mga daanan. Yung parang mga mapuno, konti na lang bahay, parang medyo liblib. Pero highway to, itong daanan na to. Yun lang, wala akong makitang mga tindahan ng pasalubong. Siguro yung iba nalagpasan ko kasi hindi halata. Kasi mas kapansin-pansin yung mga parang pasalubong center, yung mga tindahan ng pasalubong na dikit-dikit. May ilan akong nadaanan kanina banda sa Daet, mga solo-solo lang na tindahan. Kagulat ng truck na to. Ang bilis-bilis. Pero ang ganda ng view, tignan nyo naman. Try nyo dito, ang ganda. Ang ganda ng makikita dito sa daanan. Ang ganda. Parang nasa bundok tayo na mababa lang naman. Kasi medyo parang taas baba din, parang hills. Ayun, no? Ang ganda. Sigsag-sigsag. Ayun, no? May bundok. Ito na naman, parang may landslide dito. Yoko ng ganito eh. Nakatakot. Or siguro parang nilalagyan nila ng bato para hindi magkaroon ng landslide. Ganda talaga, oh. Puro green. Ito na naman. Traffic. Ano to, traffic? Okay. Parang checkpoint lang pala. Wala pa rin akong nabibiling pasalubong. Wala akong nadaanan. Sayang.
Dito na tayo. Quezon na tong kasunod. Wala pa rin ako nabiling pasalubong. Ano ba yan? Ay, ito sakto, may kainan. Yan, makakakain na ako dito. Saan kaya? Ito, yung hinintuan ko nung nakaraan. So, dito na lang ako kakain. Tsaka dito na rin ako hihinto kung saan ako huminto nung nakaraan. So, andito ulit tayo. Pero pauwi na tayo, ha. Gutom na ako. Ayan mga halapips, biyahe na ulit tayo. Katatapos lang natin kumain. So, nandito na ulit tayo sa Quezon Province. Calawag yata to. Parang Calawag, Calawag, Quezon. O yan, nakakalabas na tayo ng Bicol. At syempre, Quezon na tayo. At alam nyo naman, diba, yung papunta ng Quezon. Ay! So yan mga ba yun? So yan mga halapips, pa-welcome yata yan ng Quezon. Ayan, medyo ano ngayon, makinis-kinis yung daanan. Siguro medyo nasanay na ako nung papunta dito, kaya ito medyo yan, medyo nakakabilis-bilis tayo. Siguro kasi alam ko na yung i-expect ko dito. Alam ko na malubak. Kaya hindi na ako katulad nung una, yung papunta. Taas. Bale, hindi na yung katulad nung papunta tayo ng Bicol na parang hindi ako familiar sa mga lubak. Ayan, ito may lokal. So yan, sundan natin siya kasi mukha namang lokal siya. Kasi kung makikita nyo, wala siyang helmet, nakatsinelas. Kaya yan, magandang sundan to. Kasi pag lokal, alam nila kung nasan yung mga lubak, alam din nila kung nasan yung mga humps, ganon. Ayan, titignan ko lang kung saan siya dumadaan, kung medyo may iniiwasan ba siya. Yun, madali nating masusundan yun. Kaso lang parang ang bilis niya masyado. Ay nako, hindi ko kayang sumabay sa bilis nila. Lalo alam ko na malaba ka dito, mamaya sumemplang pa ako nito. Pero yan, nakikita ko naman kung nasaan sila, kung saan sila dumadaan. Ayan, tulad na to, di ba? Hindi ko makikita to sa malayo, pero yan, nakikita ko sa kanila eh. Oops, riles. Yan, medyo may mga nakikita na akong mga tanawin dito. Na-appreciate ko na sila ngayon. Kasi medyo kampante na ako sa kalsada, sa kaalaman ko dito sa kalsada. Kasi yun nga, medyo alam ko na malubak, alam ko na merong iiwasan. Kaya yan, medyo nakakakuha tayo ng time para tumingin-tingin ng mga tanawin. Ano to? Traffic? Okay. Lubak. Ayan, di ba? Kayang-kaya ni Pacquiao to. Nag-enjoy sa lubak eh.
Ayun, no? Parang sumasayaw yung bus. Yung parang ano, parang yung mga ano, kanta na nadidinig ko sa mga palabas na pambata. Yung tungkol sa gulong ng bus na bilog. Ito na. Kung napansin nyo ha, sa yung ride ko papunta ng Bicol, halos puro reklamo ko nun sa Lubak. Pero ngayon, abang ko, siguro hindi na ako magrereklamo kasi alam ko na malubak ka dito. Sasabihin ko na lang na naka-enjoy yung mga lubak. Di ba? Naka-overtake tayo dahil sa mga lubak. Pero hindi ko alam kasi papauwi pa lang ako, syempre malamang hindi ko pa napopost yung unang video, yung papunta ng Sorsogon. Hindi ko rin alam kung isasama ko yung mga tungkol sa lubak doon. Malaman na lang. Yan mga halapips, umulan kasi, kailangan ko ng masisilungan. Tsaka 1 bar na lang ako, kaya eto, nagpagas na lang din ako dito. Land choice thank you po, thank you. Yan, wala tayong choice. Kahapon namimili pa ako ng gasolinahan, kaso ngayon wala akong choice. Kailangan kong sumilong para makapagpatila ng ulan ulit. Yan, biyahe na ulit tayo mga halapips. Medyo nakakapagod lang kasi yan nga, umuulan. Galing, medyo lumalakas talaga yung ulan kaya kailangan ko na talaga magkapote. Siyang pwede. Ayun, pwede siguro dito sa gilid. Dito na, siksik na lang. Yan, nakakapote na ulit tayo. Tapos nabalot ko na rin yung bag. Kaya ito, resume ulit ng biyahe. Hindi ko na alam kung nasaan lugar tayo ngayon. Eto, pagkasuot ko, wala namang ulan. Yan, buti umulan ulit. Kasi sayang yung pagsuot ko ng jacket tapos di naman naulan. Mukha lang akong ewan. Ay! Ingat pala pag ganito na ulan tapos malubak. Mahirap makita yung lubak lalo pag natakpan ng tubig yung butas ng lubak. Ganun. Okay. Kaya yan, ingat kayo pag kayo nagmamaneho tapos alam nyong malubak yung daan. Ingat, baka di nyo mapansin. So, nandito na tayo sa Gumaca, Quezon. At papunta na tayo ngayon sa bypass road. Ito. Okay, kaliwa. Mali. Mali pala to. Mali. Sorry, mali yung nadaanan ko. Ay, naku po. Hindi ko napansin yung release. Sorry. Ito yung magandang nadaanan ko nung papuntang yan nga sa Bicol nung nakaraang araw. Ay hindi pala nakaraang araw, ilang araw na. Pang-5 araw na to Yung unang araw papunta, tapos ito ngayon pauwi na after 5 days. Ganda talaga ng view, bundok. Kaso lang talaga, yun nga, maulap.
Tapos yun nga, umaambon kaya malamang 'to sa camera ha, yung camera ano 'to, makikita, yung mga butil ng patak meron. Woo! Siyempre ingat-ingat, ito yung intersection. Dahan-dahan. Yeah, okay, sorry po, sorry. Okay, so nagdahan-dahan tayo doon kasi napansin ko na yan. Kasi nung papunta ako ng Bicol, yan, di ko napansin na intersection pala yun. Kasi parang walang indicator maliban doon sa nasa gitna na parang kahon. Parang medyo patag na tong part na to. Siguro patapos na to. Siguro malapit na tayo sa dulo nitong bypass road. Dulo na nga. Ito na pala. Balik tayo sa Maharlika. Okay, tawid. Ayan. Yan mga halabibs. Balik na ulit tayo dito sa Maharlika. Yan. Balik tayo sa medyo malubak na daanan. Silip tayo saglit dito sa dagat. Yun lang, maano talaga. Yun nga, makulimlim. Ang ganda sana eh. Yan, biyahe ulit. Mukhang uulan na naman, naambon na. Nakakatakot to. Ang baba nitong barrier sa kanan mo, tapos dagat na yung katabi mo. Actually kinakabahan ako ngayon kasi yan nga, takot nga ako sa dagat. Mas malakas yung takot ko ngayon kaysa sa takot na naramdaman ko nung nasa Cordillera ako nung umuulan. Doon medyo chill pa ako nun kahit takot ako. Ito medyo mabilis-bilis yung tibok ng puso ko sa takot. Yan, wala na, buti naman. Yan, ito naman yung mermaid, sabi ni Google Map. Yan mga halapips. Mag-aalas 5 na, nasa Atimonan pa lang tayo. So halos mag-6 na oras na tayong bumabiyahe. At sigurado yan, naabuti na tayo ng dilim dito sa Quezon. Ewan ko ba? Kasi nag-uulan. Tapos yun nga, hindi ka learn bicycle. Kailangan ko sumampa. Yun. Medyo mataas yung asfalto. So yan, naabuti na tayo ng gabi nito mga halapips. Medyo pagod na rin ako kasi yun nga, nag-uulan, pahinto-hinto. Halos wala naman tayong nahintuan kundi yung yun lang, gasolinahan, yung patila ng ulan. Tapos yun nga, yung kumain lang ako sa boundary ng Bicol. Yan, dito na tayo papunta ng Bitukang Manok. Ano to? Parang may build up. Nung dumaan tayo dito papuntang Bicol, maluwag eh. Parang konti lang yung sasakyan. Siguro kasi maaga pa yun eh. Parang nag-ano sila dito. Yung parang, ano tawag dito? Yung buhos, ganon. Kaya pala sila may hawak na mga flag. Parang sumisignal sila na go or stop muna.
Ayan, na-gets ko na yan, oh. Oh. May hawak silang flag tapos pinawagayway nila. Yan din, oh. Meron ditong, ayan, oh, kainan. Tsaka parang tambayan din siguro to. Nakita ko to nun, kaso lang di ako huminto kasi alam mo na, baka mahal. Nagtitipid eh. Hanggang tingin-tingin lang tayo. Buena Vista Spot. Yan. Ito yung hinintuan ko nung nakaraan. Para yan, tumingin nga dito sa bitukang manok. Medyo hindi lang halata nun yata eh. Nung umakit ako dito, yung gamit ko is yung 360. Gamit ko din yung camera nun, itong DJI sa helmet ko. Kaso lang, nga lang, ayoko ipakita yung 360. Kaya yung gagamitin ko pag in-edit ko, yung Insta360. Yan, no? Quezon National Forest Park. Kakaroon lang talaga ng parang stop and go dito. Yan, no, yung mga nagpa-vlog. Nung habang lumalapit ako sa part na to, nung papuntang Bicol, yung mga nagpa-vlog, nagtataka ako sa kanila kung ano yun. Parang tingin ko, parang feeling ko ano sila, yung wala lang, nagmamagayway lang ng vlog. Parang welcome dito sa ano, sa lugar na to. Welcome dito sa Bitukang Manok. Parang yun yung tingin ko. Kakanood siguro ng fairy tale yun, kaya naisip ko yun. Parang be our guest, yun nga. Mga ano, naiisip. Ganda, oh. Uy. Ang ganda talaga, oh. Mas ano lang talaga dito, masigsag. Kung ikukumpara sa Bicol Natural Park, ha, smooth sa Bicol Natural Park, medyo kaya mong bumilis-bilis doon. Dito hindi, kasi nga medyo sharp yung mga curves. Galing, oh. Walang makadaan dito, oh, dahil sa lubak. So ayan, nandito ulit tayo. Parang meron silang pa-welcome ulit dito sa Quezon. Ayan, no? Sasalubungin tayo ng mga lubak. Ayoko na lang magreklamo kasi puro reklamo na ako nung papunta eh. Appreciate ko na lang to. At least ngayon nga sa lubak, medyo maaalog yung katawan natin, so matutunaw yung taba. Joke lang. Go na. Yon mga halapips, bumili lang ako ng pasalubong. Tapos yun nga, wala na akong nabili na galing sa Bicol. Kahit dito tumitingin ako, wala akong nakitang pili. Puro galing Quezon na yun eh. Tsaka yung isa pa, Guimaras ba yun? Hindi ko alam kung potato chips ba yun o kasaba chips, kalabasa. Hindi ko alam kung Guimaras o Masbate. Habang bumibili pala ako ng pasalubong doon kanina, naghanap na ako ng matutuluyan kasi wala na, anong oras na eh, medyo pagod na ako. Magpipitong oras na ako nagmomotor, kaya yan, pagod na rin.
Naghanap na lang ako banda sa Lucena ng matutuluyan. Yan, may nahanap naman. Tapos yun na, doon na lang ako didiretso. Yan mga halapips, nasa Lucena na tayo. Malapit-lapit na dito yung binook ko. Medyo nakakalito lang dito sa bayan kasi may mga one way na parang hindi updated si Google. Naliligaw ako. Yan, malapit-lapit na talaga tayo. Nandito na sa wakas. Ito na.